Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Breaking news! 6 na tinatawag na mosquito ships or fast attack speedboat ng mga Iranian na mayroong lulan na missiles at machine gun ay pinalubog, pinasabog ng US Navy gamit ang kanilang Apache helicopter at Seahawk helicopter sa tulong na rin ng Warthog A-10 fast attack jet fighter ng Amerika. Alam nila na ganito ang paraan ng pag-atake ng Iranian na natitirang naval asset nila. Ito yung maliliit na speedboat, mabibilis na kapag umatake in swarm, marami, isang dosena. Pero sa pagkataon na ito ay tinesting nila kung kaya ng 6 na speedboat na atake sa isang destroyer ng Amerika na nag-escort ng mga oil tanker galing sa labas ng Oman papuntang pasok sa Strait of Hormuz. Kaya sampol kaagad ng Project Freedom, 6 kaagad ang lumubog na speedboats na tinatawag na Mosquito Fleet ng Iran. Kaya dito nasampulan kaagad nang lumubog ang 6. Walang tumulong walang backup. So pinabayaan na lang ng Iran Navy na okay na yung 6 na yun, pang testing lang yun kung kaya. Hindi na nila pinapatake pa yung natirang mga nasa 60 ka fast attack speedboat. Wala na, mga 60 na lang yan, so wala na talaga. Hanggang salita na lang, at kahit mga vlogger na trolls ng Iran ay nagsasabi na sumabog daw yung aircraft carrier ng Amerika, inatake daw nitong mga mosquito fleet na ito, which is sa katotohanan yan ay nanaginip lang yung nagsabi niyan. Okay, so ito ang credible news channel, Fox News Channel ng Amerika, atin panoorin. Fox's Alert Central Command has just initiated Operation Project Freedom. The mission, unblock the strait. The president says if Iran interferes, it's a death sentence. Death sentence. Kapag sasalubong ang Iran sa kanila at kapag haharang sa daanan, kasi yan naman ay International Free Passage Waterway, ang channel na yan ng Hormuz Strait. Hindi yan pagmamayari ng sinumang bansa. Yan ay free passage according to international law. Kaya bawal na harangin yung escort ng US Navy, nag-i-escort ng mga oil tankers. Sabi ni Donald Trump mismo, ang nagsabi niya na ang harang dito ay merong death sentence. Kaya yung 6 lumubog Hindi na lang natin sasabihin na pinasabog kasi masakit na pakinggan Sabihin natin pinalubog lang. Okay, pinalubog lang. Pero ang katotohanan nun ay sumabog talaga yon at tiklo din yung mga nagmaniover nun. Okay, balik tayo dito sa Fox News Channel. I spoke with President Trump for 20 minutes about the situation with Iran. He talked about Project Freedom and the U.S. efforts to guide vessels through the Strait of Hormuz, issuing a new warning to the Iranian regime, saying if the Iranians try to target U.S. ships in this area, they will be, quote, blown off the face of the earth. Iran's Mosquito Fleet tried to Grabe, test the operation. blown off the face of the earth. Si Donald Trump pa rin nagsabi nun. Parang tinamaan ng biglang maglaho lang. Siyempre, ang lakas-lakas ng mga armas ng US. Kapag tatama yun sa speedboat, talagang pulbos yan, mga kababayan. Lalo na yung atake yung Warthog, diba? May mga maliliit na missiles yung mga Apache Seahawk helicopters Pwede rin yun ang itira. Pero kapag Warthog A-10, yung jet fighter na parang pating yung itsura, na mayroong machine gun na ang lalaki ng bala, bumubuga ng 5,000 rounds per minute. Kapag yun ang ginamit isang Warthog lang, ubos yung isang dosina Mga kababayan, na isang dosinang Mosquito Fleet. Ito yung mga speedboat na pinagmamalaki ngayon ng Iran. Paano ba yan makakasagupa sa mga destroyers ng Amerika? Speedboat lang yan parang isang daga na nagkipaglaban sa elepante. Ang komparison yan. Yan ang katotohanan yan. Which is, ang dami-dami talagang fake news vlogger sa sa India. Grabe. Yan ay mga sinisweldohan yan ng Iran para gawa lamang ng mga
kwento na lumubog na daw ang isang aircraft carrier ng Amerika, inatake daw nitong mga swarm ng mosquitoes. Pero ang katotohanan ay walang nangyaring ganyan. Bagkus ang pinasabugan nila ngayon ng mga missile ay ang United Arab Emirates na kanilang nemesis, pinakakalaban niya ng Iran, UAE. Pero magkasama sila sa kartel niya na at pareho silang Muslim. Pero ang Iran ay hanggang ngayon ay tinitira pa. Merong ceasefire pero walang pakialam ang Iran sa ceasefire. Kaya ang Amerika din ay death sentence yung ibibigay sa sino mga harang ng escort ng Amerika diyan sa Strait of Hormuz. Death sentence, mga kababayan. O balik tayo sa Fox News. And they got wasted by attack helicopters. We have an enormous amount of capability and firepower concentrated in and around the strait, including A-864 Apache and M-860 Seahawk helicopters used just this morning to eliminate 6 Iranian small boats. Ayun, so 6 Iranian small boats. Yun yung mga fast attack mosquito fleet na tinatawag nila. 15,000 American service members are supporting Project Freedom. Multiple U.S. guided missile destroyers sailed right up into the strait and are now operating with impunity in the Persian Gulf. 2 carrier strike groups are not only providing support to clear the strait, they're also pulling blockade duty, and they're packed to the brim with over Okay, so ang 100 hindi alam landed ng sea Iran yan aircraft on deck. na bago papasok dyan yung destroyers at aircraft carrier ay nauuna na yung submarino na titingin sa ilalim ng dagat. At hindi lang yan, nauuna din yung eye in the sky, yun yung kanilang satellite at mga Reaper drones na 24/7 na nagsusurvey sa kapaligiran. Kaya walang panama yung ano. Paglabas pa lang ng mosquito fleet na yan sa kanilang mga lungga, makikita na yan ng drone ng Amerika at automatic pupuntahan kaagad yan ng mga Apache attack helicopters at 18 Warthog. Naku, lagot sila. Ang lalaki ng machine gun ng Gatling gun ng Apache. Parang parang 500 ml na coke. Ganun kalalaki ang bala ng machine gun ng Apache na Gatling. Ganun din ang mas malaki yung sa 18 Warthog. Kasi nga kahit ang kidigira ay kayang pulbusin ng 18 Warthog kahit tangkidigira, mga kababayan. Kaya ito na yung epekto ng Project Freedom. Yung naunang pag-atake ni Trump ay Epic Fury yun eh. Dapat ang pangalawang pag-atake ay Epic Project Freedom. Meron pa rin Epic. Kasi ito'y mas pinalakas na puwersa ang nasa Project Freedom, mas marami. Mas malakas, mas marami. At ang mga munition na ginagamit ay mas malalaki. Sabi ng CENTCOM commanders. Yung kanilang daladalang missiles ngayon ay hindi na 200 pounds. Kundi sikreto lang yun. Hindi nila sinabi. Pero mas mabibigat na missiles na GBU bunker busters ang dala nila. Hindi yung dating ginamit na 2,000 pounds. Kasi alam nila na mas malalim pala ngayon ang tanker ng ang bunker ng Iran. Kaya gumagamit na rin sila na mas malalim pa na penetration ng kanilang bunker buster. Alright, tapusin natin ang breaking news na ito. Including fleets of Warthogs, F-15s, F-18s. Including fleets of Warthogs, Ayun, yun ang Warthog na F-15s, sinasabi ko. F-35s. And Growlers. The Pentagon has assembled a massive amount of firepower dedicated to unlocking the choke points. Mosquito Navy Mosquito Navy is being swatted. Swatted na parang ginanon eh. Mosquito kaya mosquito swatter ang gagamitin. Ay nako, matatawa ka talaga dito sa Iran, no? Malalaman mo talaga na walang utak kasi kahit yung mga nag-operate ng speedboat, hindi man lang nagsabi sa kanilang commander na, sir, hindi natin kaya yan, destroyer yan kumpleto yan tayo machine gun lang itong dala natin. Walang ganun kapag inutusan sila, attack. Attack na yan sila. At iniisip na nila na papunta daw sa langit ang kanilang kaluluwa at merong sasalubong na 7 birhen na babae na magaganda. Yun daw ang sasalubong kapag namatay sila sa gera. Yan ang paniniwala ng mga terorista. Kaya sige, bahala mamatay, 7 asawa. Anong 7 asawa?
espiritu ka na nga lang eh. Tapos malibog ka pa rin. Hinahanap mo pa rin yung 7 asawa mo. Espiritu ka na nga lang eh. Wala ka ng isip. Kapag espiritu ka na, hindi ka na makapag-isip. Wala na yan. Ang espiritu ay isang energy na lang yan according to science. Hindi makapagsalita ang espiritu, hindi pwedeng hahawak. Hindi ka na tao, hindi ka na lamang tao. Wala ka ng laman. Kaya imposible na kapag namatay ang isang terorista ay merong sasalubong na 7 asawa. Pagdating nila sa langit, sa tingin kong langit na yan, impyerno yan eh. Baka yung sasalubong may mga buntot na mga babae, mga kababayan, pero walang harapan, di ba? Eh kung may harapan, langit na yan. Kung ganun. Okay. So ito nga, ang dami talagang na ano sa Iran eh. Pero tingnan nyo yung mga vlog doon sa Indian Channel. Panalo palagi ang Iran eh. Bawat balita nila, pinasabugan daw ang aircraft carrier, lumubog daw ang destroyer ng Amerika. Sa guni-guni. At panaginip lamang yan nangyayari, mga ka-Golden Boy. Okay, patuloy tayo. Jets maybe in double digits have been destroyed, and the U.S. we are just firing if fired upon. We are not the provocateurs here, but if the Iranians want to escalate here, we are willing to escalate. This is Ayun. clearly So, a test sabi nga of dito ni Iran as Besant, well as we speak, correct? na isang opisyal to ng Pentagon ay sabi na hindi tayo nag-provoke. Sila yung naunang umatake. Eh, sinabi na ni Trump na wag niyong salubungin, wag niyong harangin itong escort ng US Navy na Project Freedom kasi death sentence kayo. Ayun, death sentence ka agad ng 6 kaninang umaga lang yun, mga kababayan. Kaninang madaling araw, death sentence ka agad sila, di ba? Ilan ba ang nagmaniobra ng 6? Di ba sa bawat speedboat, 4 yan eh. Kaya 6 times 4, 24 ka agad ka mga bubu. Mga bubupla. Ngayon, pang ano na sila doon sa pating, di ba? Pang snacks ng pating sila doon sa Strait of Hormuz, mga kababayan. Dito, sunod-sunod na ito, another tactics ito ni Donald Trump, na kung hindi niya makuha sa yung bumbahin niya kaagad, ay dito dahan-dahanin niya na masasaktan talaga ang Iran. Pinapasok nila yan. Labas-pasok, at kapag aksyon ng Iran, pasabugin na naman nila, labas-pasok, ulit-ulit yan. Araw-araw yan hanggang matauhan talaga yung IRGC na wala na talaga. Hanggang guni-guni, hanggang panaginip na lang yung pagipagsagupa nila sa Amerika diyan. Mga walang iyang mga tao yan. Pati UAE, binubumba pa rin ang UAE hanggang ngayon eh. Ito namang UAE ay ang lalaki siguro ng mga bayag na yan, no? Dahil sa sobrang laki ng bayag, ay nawala ang kanilang ang kanilang bravery. O nawala ang tapang ng UAE. Ayaw gumanti, salag lang ng mga missiles. Ayaw talaga gumanti ng UAE. Ayaw nila ng digmaan. Ang kanila ay negosyo lang, mga kababayan. Yan ang maganda. Kahit mga Arabo yan, Muslim countries, pero negosyo. Parang insik ang pag-iisip, negosyo ang inuuna, hindi yung gera. Hindi katulad sa Iran na lahat ng pera ng Iran ginastos para sa mga armas. Kaya naghihirap ang taong bayan. Okay, tapusin na natin tong balitang to. It is a test of Iran, but again, this is a ragtag band of pirates. It is a test of Iran, but again, this is a ragtag band of pirates. This isn't an offensive operation. This is purely defensive. And we have a secret weapon, R2-D2. The United States Navy has a tremendous ship defense. We have the Aegis missile defense system to get incoming missiles, and then we have the Sea-Wiz, the close-in weapon system. They call it the R2-D2 of death because it looks like the small character from the Star Wars movies with a giant machine gun that shoots 2,000 rounds a minute. And so we have enormous Ayun. defenses to protect against the missiles If coming it into your flies, ships. it dies. If it Kapag flies, may it lilipad dies. daw, patay. Yun ang slogan ng US Navy. Meron daw sila R2 dito na parang Star Wars na weapons. Ano kaya yun, no? Eh kung sabihin Star Wars weapon, Star Wars, ay mga laser beam na yun. Na pangontra sa mga fast attack
speedboat ng Iran. At hindi lang yan, kapag nakalipad yung mga Apache Seahawk helicopters at Warthog, wala talaga kitang-kita yung mga speedboat na yan na lalabas sa kanilang mga lungga. Kaya Iran, isang linggo na lang siguro mga kababayan ay baka magbalik na ang dating presyo ng mga bilihin natin dahil sa nagumpisa ng mag-escort ang Amerika ng mga naval amigdat ng mga oil tankers ng iba't ibang bansa. Siguro merong bayad yan, Hindi naman yan libre. Siyempre, naggasolina ang mga destroyers ng Amerika na nag-escort at merong mga tauhan yan na sinusuldahan araw-araw. Kaya meron ding kabayaran yan, escorting. Di ba? Ano sa palagay niyo mga kababayan? Ilang araw na lang ba? Ilang linggo na lang ba sa tingin niyo ang kaguluhan na ito? Dahil itong Project Fury, Project Freedom ni Donald Trump ay ang layunin nito ay tapusin na ang digmaan. Hindi natin alam kung ano talagang nasa likod niyan na plano. Basta tumutulong ang Amerika sa pag-escort ng mga oil tankers sa kahit anong nationality ng mga na tankers kahit sa anong bansa, i-escortan niya ng Amerika para ipakita na mayroong freedom ang paglabas-pasok diyan sa international waters na tinatawag na the Sea or Strait of Hormuz. Ako'y magpaalam na. Maraming salamat sa lahat at sa mga bago pa lamang nakabisita sa channel. Malaking tulong ang pag-subscribe sa aking ibig followers. Ako'y sumasaludo sa inyo. Love you all. Ingat ang lahat.